Time check. Ito yung part 2 ng Avenida Watch Exploration natin dito sa Manila. So natapos na tayo dito sa Time Bureau nung nakaraang episode. Lipat naman tayo dito sa Stellax Watch Emporium. So pag binaybay nyo patuloy yung Rizal Ave, lalagpas lang kayo ng konti dito sa Agoncillo. Yan. Makikita nyo na sa gawing kaliwa itong Stellax Watch Emporium. Isa na din to sa pinakamatatagal na watch stores dito sa Avenida. Alam ko dekada 70 pa to eh. Ang punto, para tumagal kayo ng ganito katagal sa negosyo, ibig sabihin may reputasyon na kayong pinangangalagaan at meron na kayong napatunayan sa industriya. Kaya makakabawas yun sa pag-aalala nyo na mapepeke kayo sa mabibili yung produkto. Kasi kung peke ang mga paninda dito, unang-una, ipapasara ni Yorme ito. Pangalawa, kung may depekto man yung produkto nyo o sa palagay nyo peke, meron kayong physical store na pwedeng balikan at habulin. Sige, tignan natin kung ano yung mga paninda nila dito. Siyempre, Seiko dress watch yan. Line up ata ito ng Seiko Presage. Ayan o, nasa 15,000 lang yung isa, yung kulay blue. Ayan, nasa 15,000 lang. Isang cut off lang yun na sweldo ng mga bossing natin dyan. Siyempre yung mga open heart, medyo additional craftsmanship yan, additional work. Mas mataas ang presyo niyan siyempre. Kaya kagaya niyang skeleton dial, siyempre mas mataas ang presyo. Tapos itong nakita kong Presage na cocktail time, nakalimutan ko kung anong edition ito eh. May natanungan ako sa mall nito eh. Mas mababa siya dito. Ito pa yung Zen Garden, yan, yung puti. Kompleto din sila ng Seiko tiers dito. Yung entry level, Seiko 5 Sports, Astron, Prospects Divers, Presage. Wala lang sila dito, syempre yung King Seiko tsaka Grand Seiko. Eto, may Seiko Sumo din, 41,000. Solar powered divers watch ito eh. Yan, meron din mga speed timers, no? Apart from Seiko watches, meron din sila doon na Alba. Ayan, mga quartz chronograph watches naman yan. Although hindi known for watchmaking si Alba, no? Pero yung mga relo nila could compete against known brands like Fossil and Timex. And besides, Alba nga pala is owned by Seiko. Seiko didn't put their name on the brand, but of course Alba carries their reputation. Meron din sila dong mga Prospects Divers. Yan, merong turtle. May Scuba Master pa akong nakita doon sa likod eh. Ito. Ang gusto ko kay Seiko, hindi sila madamot sa quality eh, saka craftsmanship. What I mean is, Seiko will give you almost the same experience kagaya nung makukuha nyo sa mga more expensive brands like Omega Seamasters o yung kanina na Scuba Master na para siyang Tag Heuer Aqua Racer o itong kamukha ng Tudor Black Bay o Tudor Pelagos. Itong ang Baby Alpinist mukhang Rolex Explorer 2 eh. Seiko isn't conservative in giving their customers that much value for money. Again, yung presyo ng mga relo dito is a lot cheaper compare sa ibang stores, ano? Ang nakikita kong isang reason, syempre hindi kayo naka-aircon. That's one. Pangalawa, hindi naman nagbabayad ng malaking renta yung store nila dito kagaya sa ibang store. In short, mababa yung operational cost nila kaya mababa nyo rin mabibili yung mga produkto nila. It doesn't mean na peke yung paninda nila. Sa mga nakapunta na ng Japan at naka-experience mag-check ng mga stores doon na may Seiko, alam nila kung magkano yung presyo talaga ng Seiko doon. Anyway, may mga units and models din si Casio doon ng mga limited edition tsaka yung mga signature and inspired models. Syempre, bukod sa wristwatches, meron din sila dong desk tsaka wall clocks. Yan, pwede nyo ilagay sa kitchen, sa dining area o kung may office kayo sa bahay. Syempre, di mawawala yung mga Casio G-Shock. Meron din sila doon. And again, compare nyo yung price. Kung meron kayong alam na binibilhan,
Yan ang presyo nila dito. Kung gusto nyo maging reseller, pwede kayo dito kumuha ng stock. Tapos kung halimbawa ang mga buyers nyo, mga taga Visayas, mga taga Mindanao, pwede yun. They will give you special offers, special price, and special discounts kung bibili kayo ng bulk. Marami din sila ditong limited edition pieces. Hindi ko rin nakikita yung mga ganito sa malls eh. Kung collector kayo ng mga limited edition pieces, mag-check kayo dito, baka merong unit dito na wala pa kayo. O kaya may kakilala kayo kung yung asawa nyo collector. O kaya kung nag-away kayo, ayaw ka papasukin ng bahay o ayaw kang paggamitin ng wifi, pwedeng pang peace offering yan. Maraming units dito ng Casio na bago sa paningin ko. Pag pupunta kayo dito at talagang mahilig kayo sa relo, make sure may dala kayong pera. Kasi masakit may makita kayong gusto nyong relo tapos wala kayong dalang pambili. Tapos yung nasa likuran nyo, siya pa yung bibili ng relo na yun. Pero syempre maigi na sapat lang yung dala yung budget. Kasi baka naman mamaya maraming units na magandahan kayo pag bibilihin nyo lahat. Makompromiso naman yung panggatas o pantuition ng anak nyo. Ito, Festina, kung mahilig kayo sa stylish and flashy design. Hintuan ko lang itong isang unorthodox Tissot model na nakita ko, yung Tissot TXL. Yan. Yung may subdial na small seconds and minutes. Meron din sila ditong Alexandria Cherry na medyo unconventional din yung design principle niya. Yan, kagaya ng square shape na parang tag Monaco. Magaganda din yung ladies collections nila doon ng Alexandria Cherry. Meron dito parang yung Cartier Santos or Pantero de Cartier. Syempre, one of my favorite part nitong exploration, itong mga units nila doon ng Orient Star. Kung familiar kayo with Orient watch brand na Japanese din, this is their way of introducing their luxury lineup. Kind of like Seiko and let's say Seiko Presage or at least King Seiko. Yung commonly na makikita nyo sa mga ibang store na around 70,000, 80,000. Dito nasa 50,000 lang. You can check for yourself, especially kung naka-experience na kayo nito sa ibang stores bukod dito sa Stellax, ano? Mako-compare nyo yung price. Bukod dun sa dalawang alam ko pa na bilihan ng relo na halos kapresyo nito. Pero abangan nyo yan sa mga susunod na episode. Lalo na dun sa mga nakatira sa area na yun. Baka alam nyo yun. Pwede nyo din i-comment. Pero para dito sa Stellax Emporium, hanggang dyan muna. Lipat tayo dun sa kabilang store. Maliit lang naman itong watch store na ito, no? Pero ang alam ko, more of repair shop ito eh. Pero sige, i-check na rin natin kung anong meron sila dito. Ito namang Geneva Emporium. Ikutan lang natin ng mabilis. Ito yung Bigotti. Ano ba to? Mustache? Pero alam ko Italian brand dito eh. Familiar ba kayo dito? O baka meron sa inyo na may ganitong relo? O kaya kung nakabili na kayo sa store na to? O kaya kung nakapagpa-repair na kayo? Ito yung kanilang mga paninda. Medyo matao sila compare doon sa ibang store. I don't know why. Ayun, hanggang dito na lang muna sa episode ng Avenida, itong watch exploration natin. Saang lugar nyo naman gustong ituloy itong exploration and expedition natin? Diyan sa lugar nyo, baka meron kayong suggestion na magandang i-explore. I-suggest nyo dyan sa comment section at bibisitahin natin kung pagkakalooban tayo ng pagkakataon. Huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Panoorin nyo din yung iba nating video. God bless us all and keep watching.